Once again, we would like to acknowledge the presence of the Vice Governor of Ilocos Norte, Vice Governor Mateo M. Manotoc and his wife, na imbag na bigat kanya yung amin, sir. Muli isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang tanggapan ng pangasiwaan ng Pamilyang Bayan o Market Administration Office ay siya pong naatasang manguna sa pagkataas ng ating watawad sa umaga nito. Ito po ay sisimula ng sabay-sabay nating pag-awit ng pangmira sa salin ng Banda ng Maynila na pangungunahan ng aming tanggapan, Market Administration Office, na susundan ng isang panalangin ni Binibining Good Honor Dubar, Chief in Enforcement of General Services Commission, panunumpa sa watawat ng Pilipinas, na pangunahan ni Ginoong Jordan Arsala, sabay-sabay nating pag-awit ng awit ng Maynila sa salin ng Banda ng Maynila na pangunahan ulit ng aming tanggapan, Market Administration Office, panata sa Bagong Pilipinas sa pangunahan ni Binibining Johan Casiago, sabay-sabay nating pag-awit ng Bagong Pilipinas Hill, panunumpa ng Lingkod Bayan na pangunahan ni Binibining Pilina Monteroso, isang maikling pananalita at pagbati mula sa aming minamahal na Honorable Director Joey P.J. Hizon III, Third Term Councilor of 5th District of Manila, at isang linggong mensaheng pananalita mula sa ating Honorable Mayor Francisco Esco Moreno Dumagoso. Muli, mga kapapaparinig, bilang panimula, sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mula sa Aklat ni Marcos, Kapitulo 10, versikulo 44. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Isang maganda at mabiyayang araw ang aming pagbati sa iyo, o aming Panginoon. Tunay ang iyong kadakilaan at pagmamahal sa bawat isa sa amin, na ito ay pinadarama mo araw-araw sa aming buhay. Kaya patuloy ang aming pasasalamat at pagpupuri sa panibagong araw na ito upang kami ay magamit sa tamang paglilingkod sa lahat ng uri ng tao. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan na nagagawa sa iyo at sa aming kapwa. Kasama ang lahat ng mga namumuno sa lungsod ng Maynila ay hinihingi namin ang iyong paggabay at pangunguna sa mga magagandang adhikain at layunin nila upang ang aming lungsod at bansa ay patuloy na umunlad at magkaisa. Dalangin din namin na pagkalooban ninyo ng patuloy na karunungan, kalakasan at pag-iingat ang aming punong lungsod, kagalang-galang Francisco Esco Moreno Dumagoso at ang Vice Alcalde, kagalang-galang Angela Lane Atienza, kasama ang kanilang buong sambahayan. Sinasamo namin ang lalabanan ang labanan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay matapos na upang magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Ang iyong pangako na hindi mo kami iiwan at pababayaan sa lahat ng pagsubok sa aming buhay ay isang kapahayagan ng iyong banal na kapangyarihan. Ang mataas na papuri ay sa iyo lamang, o aming Panginoon. Ang lahat ng ito ang aming samot na langit sa mataas na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan ng lumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasabisan, na may dangal, katarungan at kalayaan, na
na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Sa DBP mo, 100 pesos na may iba. DBP nga ako. Kaya nga, pag nilaglan ako, pag nag-withdraw ako, yung balance, remaining balance ko, 100 pesos lang. Tawag dito. Hindi din na, kung konti na yung requirements ko. Kailangan pa na yun. Ano lang naman mo? ID na naman. Wala pa lang yun. Walang pa sir, ayaw mali. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa panatag. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may laman. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Isa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing ng naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilawak ako sa mga adikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Pero ang lamang kasi, malaming balita yung iba. Kung mababali yung iba, kasi ang lahat ng bata,
suliranin ang ating tamang kamay. Malumpanang lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkakaob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilingangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangarin ito, kasihan nawa ako ng may kapal. Biktima na ako ng dati. Muli po, pinasasalamatan po natin muli ang pagdalo ng Vice Governor ng Ilocos Norte, Vice Governor Matthew M. Manotoc and his wife. Maraming salamat po sir sa inyong pagdalo sa ating Black Racing Ceremony. At muli po, para magbigay ng isang maikling pagbati mula sa aming tanggapan, ang aming minamahal na Director, Three-termer Councilor po ng 5th District of Manila, na walang iba kundi si Honorable Joey T.J. Dizon III. To our Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, Vice Governor Matthew Marcos Manotoc, Vice Mayor Chi Atienza, to my brothers from the City Council headed by our Majority Floor Leader Mon Yupango, City Administrator Wardy Quintos, Secretary Ledet Sarcal, Chief of Staff Cesar Chavez, to all our department heads, mga kawani ng lungsod ng Maynila, isang magandang umaga po sa inyo. Kasama ko po ngayon ang buong Market Administration Office. Nandito po lahat ng trabahador natin ng mga taga-palengke. Nandito po sila. Nandito po ang aming mga market master, mga JO, mga admin aid. Yung mga yan po, walang holiday, Lunes hanggang Linggo, bumabahaman o sobrang init, may pandemya man, nasa mga palengke po, naglilingkod. Sinisiguro po nila ng inyong mga nabibiling mga pangunahing bilihin ay tama ang presyo, ligtas kainin, tama ang timbang. Alam niyo po, nakakatuwang maglingkod na kasama mga ganitong dedikadong mga tao. Meron po silang malasakit. Ang malasakit po ang pinaka-importante kasi component ng isang lingkod bayan. Malasakit, going beyond what is required to give genuine care. Gawin ang higit pa sa inaasahan sa iyo para maparamdam mo ang pagmamahal, lalong-lalo na sa pagserbisyo. Nandito po ang aming operations. Ang operations po namin, sila po tagapaglinis ang ating mga palengke. Araw-araw po, palipat-lipat sila ng palengke dahil 26 na po ang ating mga binabantayang talipapa, joint venture market at mga public market po ngayon. Araw-araw, naikot po sila. Sinisiguro po na malinis at maayos ang ating mga palengke. Nandito rin po ang ating section po. Isa po sa mga pinaka-importanteng trabaho po ngayon sa lungsod ng Maynila, ang weights and measures. Nasa gitna po tayo ng krisis. At ngayong krisis po, medyo mahal ang presyo po ng petrolyo. Binigyan po kami ng direktiba ng ating mahal na alkalde na siguraduhin na ang nabibiling petrolyo po sa loob ng lungsod ng Maynila ay tama ang timbang, tama ang kalidad at tama po ang presyo. Pwede ko pong i-report sa inyo na lahat po ng gasolinahan sa loob ng lungsod ng Maynila, 109 po yan. Nakita na po namin lahat ng pump, nakalibrate na po yung mga yan. Kaya lahat po ng batang Maynila at lahat po ng bumabaybay sa loob ng lungsod ng Maynila, makakasiguro po kayo na ang produktong petrolyong inyong binibili ay tama ang presyo, tama ang kalidad, at tama po ang timbang. Binigay po yan sa amin na mabigat na tungkulin ng aming alkalde. Ang calibration po ngayon ay 4 times a year na po para mas masiguro ang kalidad po ng inyong nabibiling mga produkto.
Ngayon po, may mabigat pong tungkulin ang Market Administration Office. For the longest time, ang mga registered stall owners po natin at ang actual occupants po na talagang nagtitinda sa ating loob ng mga palengke, hindi nagtutugma ang mga pangalan. Marami po mga stalls na nakapangalan po sa mga taong patay na o kaya sa mga taong hindi na po nagtitinda sa loob ng palengke. Kaya po pagka nagka-problema, katulad po na nangyaring sunog sa Pretil, yung insurance claims po ay hindi napupunta sa kanila dahil hindi po tugma yung mga pangalan na nagtitinda at yung mga pangalan po sa business names. Marami po sa ating mga pwesto na napag-iwanan na at pinapaupahan. Isang bagay po na mali dahil hindi po ito tama sa batas at yung bayad ng upa ay pumapatong lamang po sa presyo ng bilihin. Halos kalahati po yan ng ating mga pwesto sa palengke. Ngayong taong pong ito, nire-renew na po namin lahat ng contracts of business po ng lahat ng pampublikong pamilihan nang sa ganon, maging panatag na yung mga actual occupants natin sa mga stalls na maipapangalan na po sa kanila ang kanilang mga pwesto, may mangyari man po sa kanila, maipapasa na po nila ito sa kanilang saling lahi. Ang aming buong departamento po ngayon, bumababa po, simula ulo hanggang pinakamababang empleyado, bumababa po sa lahat ng palengke, pinaparamdam po namin sa aming mga manininda at syempre sa aming mga stall owners na malapit na po ang gobyerno sa inyo. Kahit sino man po sa amin, pwede niyong kausapin, lahat po ng inyong mga suggestion ay aming pinapakinggan at pinaparamdam po namin ang malasakit namin sa inyo. At tagumpay po ng aming mga tindera ay syempre tagumpay din po ng lungsod. Lalong-lalo na po ang aming alkalde at ang buong lungsod ng Maynila ay active sa pag-attract ng mga bagong mga papagkuhanan ng mga produkto. Perfect example po ngayon, ang Rio ng Ilocos po nandirito. Sinama na rin po namin ang aming mga master at papunta na rin po dito ang lahat po ng mga stall owners natin para magka-access po sila sa murang bilihin na dala-dala po ng ibang mga LGU dito sa atin. Ang makikinabang po dito, syempre yung mga batang Maynila na makakabili ng mas murang produkto. Marami pong pagbabagong nangyari nitong nakaraang taon sa Market Administration Office. Sa pagtulungan po ng ating City Administrator, may mga accrued collection po tayo since 2017 na nakolekta na po natin ngayon galing po sa joint venture markets. At with close coordination po sa mga collector po ng City Treasurer's Office, nag-improve po ang aming collection. Sa totoo lang, itong March, nakapagtala po kami ng 57% increase sa collections po ng Market Administration Office. Hindi naman po biglang dumami ang stall owner namin, hindi naman po biglang dumami ang palengke sa lungsod ng Maynila. Pero nagkaroon po ng increase dahil marami po siguro nararamdaman na ng ating mga stall owners na kanilang binabayarang tulis ay bumabalik na po in form of service. Kaya po ngayong linggong ito, malasakit, going beyond what is our duty to show genuine care. Lahat po tayo ay maglingkod ng may malasakit, iparamdam po natin sa buong lungsod ng Maynila ang ating pagmamahal sa kanila. Hindi po tayo mabibigo sa ating paglilingkod. Magandang umaga po sa inyong lahat. And now, it is my distinct honor to introduce our beloved Mayor, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Dating konsyal na direktor ng ating market at 10 ng iyong mga kasama sa market. Keep it up. We're proud of you. Pinagpapasalamat po sapagkat alam po ninyo, totoo yung kanyang sinasabi. Marami ng manininda, hindi na po sila nagtitinda ng gulay o karne. Sila po ay naging realtor. Sila na yung nagpapaupa. Mali naman po yun. Sapagkat marami pa akong gusto na magtinda sa palengke natin. And correcting records and putting it to right order is the right way. That's why to our director,
Dr. Hison, congratulations and to your team. Hindi ko malaman kung saan ako titingin. Dito pa sa Wakali o dito sa harap. Kasi parang nabubudol niyo akong dalawa. Pareho kayong mukha. Kambal kayo. Anyway, good morning. Hi. Parang nanlalamya pa kayo. Malapit na kayo sumaya. Huwag kayong mag-alala. Parang may nalalaman na kayo Parang may tumatakbo ng papel Rest assured that no matter what our fiscal challenges, in our own little way, we'll give what is due. Kaya steady lang kayo dyan sa KP. But today, pinagpalang araw sa lungsod ng Manila. Ang lungsod ng Manila, yung Lunes Santos, talagang pinagpapala. Ngayon po'y napakarami po nating bisita. Unang-una po, nandito po ang dating nating minamahal na senador na ngayon ay presidente ng Manila Hotel, Senador Joey Lina. Congratulations to President Joey Lina ng Manila Hotel sapagkat kahapon ay matagumpay na nailusad na binuhay muli through his leadership yung Flores de Mayo sa Maynila. Nako, napakaganda po. Natutuwa po yung mga utaw. And we are happy as a city government partnering with our private sector to give opportunity to future famous designers, Filipino designers. Ano tawag? Couture. Meron akong kilala, put. Yes. Good morning. Mga future designer ng ating bansa na bigyan ng oportunidad or what you call katulad na lagi natin sinasabi sa Maynila is a window of opportunity. And next year, we're gonna go big and bigger for our Flores de Mayo. Ito ay patuloy na gawain ng inyong pamahalang lungsod at with the private sector upang laging pagyamanin ang ating sining, kultura at tradisyon, hindi lang bilang Manileño, but bilang Pilipino. Kaya muli, palakpakan natin si Senador Joey Lina. Nandito rin, sayang, bagong sakal ito Nakakasal lang ang ating minamahal kapwa lingkod bayan sa Ilocos Region, ang ating Vice Governor Matthew Marcos Manotoc, kasama ang kanyang may bahay na si Jamie Herrera, at isang taga-downtown din natin na si Renzi C. and Miss Elma Ocampo Gabriel, Ilocos Norte Chief Micro Small Medium Enterprise, at 10 ng kanilang mga kasamahan. Alam po ninyo, ito mga darating na linggo, sunod-sunod po ang mga taga-Ilocos na darating dito. At natutuwa ko, last week was Nueva Ecija and all other provinces and LGUs na may produktong agrikultura. Lagi kong sinasabi sa kanila, they thought that we're doing them a favor. No, it's the other way around. They are doing us favor by bringing their goods, agricultural products, and all other products from the provinces being showcased, and Manileños have access to high quality, fresh produce from their respective locality and quality goods with a good price. Sabi ko sa kanya, nagmumura pagka dumadako kayo dito. Ang unang-unang tirador, yung mga taga-City Hall. Bumibili ng sili. Nung marami nakadisgrasya ng bawang. Sariwa-sariwa yung bawang.
Pwede kang bumili ng isang sako na binibili mo 1 kilo lang sa palengke sa presyong pagkamura-mura. So, I think it's the other way around. While we wanted to share our resources, then having an access directly to the consumer with better price for them and also better price for us. Lalo na to our institutional buyer in the city of Manila. If our businesses will have better price, good quality products that they need in their respective businesses, mas maganda ang markup. Pag maganda ang markup, maganda ang sales. Pag maganda ang sales, there are two things that will happen. They will hire more jobs. They need more jobs. And si Levi Pacundo, tuwan-tuwa pagdating ng December 31 kasi magbabayad sila ng business tax. So, if we continue to go to this journey, bridging suppliers, buyers, everybody wins. That's why today, ay darating po dito ang mga produkto galing sa Ilocos Norte. Muli, maraming salamat sa ating Vice Governor Matthew Marcos Manalo. At yayayain natin siya magsalita maya-maya. Pero bago yon, ay nais ko pong ipagpasalamat naman sa mga taga-downtown. To our fellow Manileños, Filipino-Chinese, from Chiang Kai-shek family. Halika, Kodits. Halika. Ito po, nagtanong sila, ano daw may tutulong nila sa Maynila. Sabi ko, bigyan nyo lang kami motor. Dahil pangkalawit ko sa mga tulongges dito sa Maynila. Again, yung request natin na pagbigyan, as you can see in front of you, there is another new sets. Pang-60 na natin to. Netnet, yung una, FFCCI. O tapos yun sa inyo, yung tondo. O, yun. O tapos toilets naman sa Chiang Kai-shek. Ito, mga gamit nito ay ginagamit natin upang mas epektibo o karagdagang epektibo na pagtugon ng ating Manila Police District through the leadership of General Santiago. Halika, General Santiago. Dito kayo. Kayo po yung tatanggap dito. Ilalaan natin itong mga gamit nito upang mas epektibong matugunan. Or, if there is a possibility and chances to prevent. And if we fail in preventing, we go after them. No matter what. Hahanapin natin sila kahit sa sulok ng bundok ng tralala para mapalagutin sa mata ng balas. But for now, thank you very much. From to Chiang Kai-shek, Mr. Johnson Tan, Honorary Chairman, Mr. Edward Q, Treasurer, Ms. Margarita Go, Auditor, Dr. Judelio Yap, President, Dr. Roland Stewart, Vice President, Ms. Margaret Salvador, Director. Ayan po silang lahat. O, lakasan ninyo. Kahit tag-init, pabasasan na kayo ng ulan. Nang dumami pa kayo. Muli, on behalf of the people of Manila, thank you very much sa inyo. Pumanatag kayo. Through the leadership of General Santiago, we will utilize it fully for public purpose. Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo sa Manila Police District. Thank you very much.
Anong sunspot ba tawag doon? Melasma? Melasma? Melasma sa Gedli, bandang nangka. But again, thank you very much to Siyang Kaisa. Palapakan natin sila. Talagang mabiyaya ang ating linggo. At ngayon, ay nais ko, siyempre, hindi naman po pwede. Bumiyahe pa to ng 8 oras para makasama natin dito sa ating flag ceremony. I'm honored that, ang Ilocos Norte ay isa sa mga probinsyang matatagumpay. I was there. I saw it. Good for them. I'm happy for them. But today, I'm happy also to receive people from Ilocos to experience and deal with the people of Manila. Lalong-lalo na, nandito yung ating mga institutional partner. O, pwedeng tumingin na mamaya. Diamond Hotel, Gilbert Panyo, Sarina Sarmiento, Justin Mendoza, Danilo de la Cruz, Aviary Cafe, Mr. Larry C. Cafe 1919, ito maraming brands to. Yung Cafe 1919, ano to, yung maraming masarap ang tinapay nito. At saka mahilig to sa, sarap yung sisig. Masarap to eh. Saka yung bangus ko na may kamatis, sibuyas. Masarap yun sa 1919. Eden Prince Castromero and Almer Tanyo. Bayview Park Hotel, Eugene Yap, Leslie Rosales, Susana Rojas. Sana makapamili kayo ng mga parinda na galing sa Ilocos Norte. But for now, I would like to welcome and give him a warm welcome to speak before us, to greet us, Vice Governor Matthew Marcos Manoto. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating mga Ilocano. Just check nila na ipagabigat. Sa ating mga Bisaya, daghang salamat. Tama ba, Jamie? Unang-una po, I'd like to thank, of course, ang haba po ng pangalan, but let's just say, Yorme Isko. And of course, Vice Mayor Chi Atienza, Senator Joey Lina, my friend, the talented singer Crystal Bagatsing, my PJN family, all of my kakailian from Ilocos Norte, sa lahat ng ating kasama sa City Hall. Once again, a very good morning to all of you and thank you for joining us this morning. Though I know you're not here for me, you're here for your men. And of course, my only and better half, Jamie Harold, thank you for accompanying me. Sa mga marunong mag-Bisaya, siya po ay isang Bisaya. Hindi siya mukhang Bisaya, but testing niyo, kaya yan. First and foremost, I'd like to thank each and everyone who has made this P2C possible. I recall, Yorme, I visited you on October 15 to beg and request that you welcome us dito po sa ating City Hall. And you were so proud to tell me that you are original KB. And your mother was a loyalist and you were there when President Marcos Sr. returned. I was not there. I was born po in 1988. Yorme and I are of different generations, but we see eye to eye. Manila is truly lucky to have Yorme Isko. We need more leaders like Yorme. A self-made man
who has improved so much, yet dreams to do so much more for Manileños. Someone like me who believes strongly in the importance of good governance and real action. Bilis kilos, hindi bilis salita. Tama po? In 2025, Isko ran on the campaign slogan, "Let's make Manila great again." Does that sound familiar? Yorme, we don't forget these things and we deeply appreciate you. Kahapon lang po, kasama ko si PBBM. Sabi ko po sa kanya, i-meet ko po si Yorme Isko bukas. Sabi niya, alam mo, magaling siya, epektibo. Pag may ini-implement sa Metro Manila, palagi daw nauuna ang City of Manila. In this sad era of flood control, allow me to conclude on a quote of our shared idol, Lee Kuan Yew. The moment key leaders are allowed to get away with corruption, the moral authority of the government is gone. We need strong and moral leaders now more than ever. And we are reminded that the power of government does not lie in the person, with all due respect, Yorman. It does not lie in the office. It lies in you, and your vote, and your trust. To our dearest Manileños, thank you. With every purchase you make here at RP2C, you are directly helping our Ilocano farmers. Hands that have toiled for centuries harvesting high-quality crops. Sa amin po, walang shortcut. We farm the right way, the old school way. We can guarantee the quality, and if not, ako na po bahala. Ako na po mag-exchange or mag-reimburse kung may reklamo po. We also hope to welcome all of you to Ilocos Norte. Please, please, come visit Ilocos Norte. Yorme, baka po gusto po nila mag-team building sa South Beach. Pagod-pagod. Bias po ako, but as I always say, only in Ilocos Norte can you get a slice of Dubai in our sand dunes, a slice of Boracay in Pagod-pagod, and a slice of Baguio in Solsona, Apayao. Come enjoy all the sights, all the empanada, longanisa, and bagnet. This is not an empty invite. Please, please come visit Ilocos Norte. We will show you the very hospitality that you have shown us this morning. We wish the City of Manila, and most importantly, all Manileños, only the very best. May God bless the City of Manila, and may God bless each and every Manileño. Maraming salamat po. Sa mga nangangarap na dalaga dyan, hindi na po binata si Vice Governor. Mapapasana all ka na lang, my girlfriend. So, palakpakan ulit natin, no? Mangyari in return to Vice Governor sa invitation matapos lang tong EO 110. Tingin ko naman, winding up. Hopefully nga, katulad ng panalangin kanina noong ating nagdasal, magtino na yung sitwasyon sa Iran at saka Amerika, or what you call Middle East crisis. After that, pagka paupanan lahat, sabihin nyo,
Ayan, I authorize all your department head. Magkanda kayo ng mga training seminar. Excited yan kasi lahat decline eh. Opo, dinecline ko lahat ng mga hanggat maaari. Yung mga request, in fairness naman sa inyong mga director, nag-request naman talaga kasi it's summer. But having said that, with regard to EO 110, we need to follow some measures and try to be sensitive with the current situation for our people. But sabi nga, good things come to those who wait. Lalong-lalo na, anong petsa na ngayon? Ha? 4. Ilang tulog na lang. Jollibee na naman. I have something for you. Don't worry. But again, bumupa lang to. Yes, we'll go. We'll go to Pagod po. Pagod po. Ako, pinakwento ko kay Vice Governor na medyo pinat pa ako. Dinadrive ko yun nung araw. Kasi usong-uso nung 90s yung magdadrive ako hanggang. Yun, those are the days. But again, thank you very much. Mga tabs, mga batang City Hall, Magnet, Panada, Sibuyas. Ako, hinahanap ko dyan yung pinakurat, saka yung sibuyas, saka yung bagnet. Bibigay ko kay Ian Nieva. Para dumiretso na. Dire-diretso na, Ian. Hindi ka na mahirapan. Pampaliwanag ng bahay. Please, sa inyo lahat, it's another week for us to be of service to the people. And always bear in mind, in your heart, we are both you are chosen. Given a chance to be of service to our people, so accept from me. Sayang yung pagkakataon makapaglingkod tayo sa ating mga kababayan. Thursday, Ang dalangin ko'y manatili kayong malusot ngayong linggong to. Uminom kayo lagi ng maraming tubig. Ingatan ang inyong sarili. Bukod sa pagpapamalasakit sa inyong sarili, para nyo na rin pinagmalasakitan ang inyong mga mahal sa buhay. Take care of yourself. Plus, Capitol, I need each and every one. I cannot do this alone. Kailangan ko kayo upang maging efficient tayo makapaglingkod sa ating mga kababayan sa lungsod ng Manila. Muli, magandang araw. Magpalain nawa kayo ng may kapal. Manila! God first. Thank you. At dito po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat po and have a blessed Monday po sa